Hello mga Marcy! Grabe, napakaganda ng kinalabasan ng pagdidikit namin ng binil dito sa kwarto. Pasensya na nga pala kayo kung lagi nga kayo nabibitin sa aking pagkakabit ng binil dito sa kwarto, pero ngayon nga hindi na nga kayo mabibitin. No more sana all na nga pala ako dahil dumating na nga pala tong aking asawa. Mabuti nga ay dumating na dahil busit na talaga ako sa ginagawa ko. Kaso nga lang mas lalo akong nabwisit dahil sa bungad niya sa akin. Bakit nga daw ganito yung ginawa kong pagdidikit at mali-mali nga daw ang ginagawa ko? Kaya imbis na matuwa nga ako dahil nakauwi na siya, parang gusto ko na nga siyang ulit pabalikin sa pinanggalingan niya. Ang sabi niya nga sa akin, tabi ako na, abay sabi ko naman talagang ikaw na dahil malapit na akong mabuang sa ginagawa ko. Anyway, sinayaan ko na nga siyang magkabit dun sa mga putol-putol dahil hindi ko talaga kayang gawin yun. At nung siya na nga yung gumawa, abay parang saglit nga lang sa kanya, napakadali nga lang sa kanyang gawin. Pinapanood ko nga siya pero hindi ko talaga kaya yung ginagawa niyang technique. Pinaglalabas ko na nga yung mga gamit dito sa kabilang side at pinunasan ko na nga rin para mamaya ay magdidikit na nga lang kami dito. Tinanggal ko na nga rin pala yung mga nakadikit dito na binil at hirap na hirap nga akong tanggalin. 4 years ago nga nagdikit ako dito ng binil at ganito nga yung uso pa noon. Kaso kung mapapansin nyo ay ganyan nga lang kaliit yung nadikitan ko dahil hindi ko pa nga afford dati yan. Isang hampas lupa lang kasi ako noon at ngayon nga ay nakaka-LL na, char. 4 years na nga yung dinikit ko na binil na yon pero grabe pa nga rin yung dikit niya. Kinumpara ko nga yun dito sa bagong binil pero magkaiba nga sila. Yung lumang binil ay parang may pagka-plastic, ganun. Pag buo nga pala yung ididikit ay tinutulungan ko na si daddy pero pag meron nga puputulin ay bahala na nga siya doon. Bali, inabot na nga pala kami ng pagkaantok ni daddy kagabi kaya hindi na nga namin tinuloy. Natagalan din talaga kami sa pagkakabit tsaka sobrang mabusisi rin kasi nitong napili kong pattern. Bali, kinabukasan na nga ito ng umaga pagkahatid ko nga sa school ng aking anak na babae, ito na nga agad yung aking inasikaso. Tinanggal ko na nga pala yung pinto namin dyan para madikitan ko na nga na maayos ng binil itong nasa tapat ng pinto. Kailangan din kasi adjust si daddy yung pinto, kailangan taasan niya para nga hindi masira yung binil namin. Bali, konti na lang naman yung didikitan namin, itong ilalim na nga lang ng aparador tsaka yung malapit dun sa pinto. Hindi ko na nga tinanggal yung nasa dulong binil na luma na dahil napakahirap man tanggalin, papatungan ko na lang. Total naman ka ako ay nasa ilalim naman yun ng aparador. Aparador nga ako ng aparador, cabinet nga pala yan. Tinawag ko na nga si daddy niyan para ikabit niya na nga ulit yung pintuan. At eto nga't nasita na nga ako dahil mali na naman nga daw yung ginagawa ko. Kaya naman hinayaan ko na nga siya at pinabaya ko na nga sa kanya yan. Habang gumagawa naman siya dito, nag-aasikaso naman ako doon ng pananghalian namin. Fast forward, natapos na nga pala si daddy makapagdikit ng binil tapos meron nga siyang natira pang 2 pirasong binil. Itatry niya nga daw na idikit dito dahil aluminum naman daw to baka sakaling dumikit. Binabawalan ko nga siya dahil baka naman kako matanggal lang, sayang yung binil. Habang nagdidikit naman siya dyan ng mga sobrang binil, ako naman ay nagliligpit na. Grabe, iba rin talaga yung ganda ng binil pag nakakabit na. At tignan nyo naman mga Marcy, yan na nga napakaganda talaga. Feeling ko nga ay lumiwanag bigla dito sa kwarto namin. Tapos ito naman yung dinikit ni daddy ng mga sobrang binil, napakaganda nga rin yung tignan. Ang ganda siguro pag nabuo kong dikitan to, meron pa naman akong wallpaper dito kaya didikitan ko na nga lang yung mga itim na yan. O siya, hanggang dito na lang mga Marcy, bukas ko na ipapasok yung mga gamit namin. Salamat sa panonood, God bless!